Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India. Sa video na to guys, ay chichika ko nga sa inyo ang pinoproblema namin sa India. Actually, hindi ko nga alam kung anong magiging reaction nyo sa sasabihin ko or bala kayo dyan, B. Pero itong video na to ay more on ipapakita ko sa inyo yung realidad kung ano nga bang nangyayari pagka ang ikakasal naman ay kulang sa budget. Sa kasal nga ng hipag ko, nakita nyo kung gaano yung bongga, ganun guys, tas maraming nabiling ginto, tas maraming nagtatanong sa inyo doon guys, kung paano naman pagka mahirap or walang budget, ganyan, paano naman yung kasal nila. Sa video na to guys, hindi ko naman sinasabi na mahirap yung bayaw ko, baka sabihin nyo naman. Mapang-alipusta ka na naman, Elena. Pero sasabihin ko sa inyo guys, kung ano yung nagiging struggle ngayon. So, ito guys, ay hindi lang more on chismis, more on reality fact check tayo sa India. So, itong mga nasa video guys, ang mga araw na paggala-gala kami ni Aditya, pero hindi kami naggagala for gala-gala lang guys. Hindi kami mahiling maggala ni Aditya na for gala lang. Puro laging mag-grocery or bibili ng gamit ng bata or mag-aayos ng mga dokumento, ganyan. By the way guys, mamaya makikita nyo rin guys, nag-attend kami ng hearing para sa 5 years resident visa ni Adi at file nila nga guys, hindi pa siya na-approve, wala pang result, pero tapos na yung hearing namin. Sa video natin din guys, maiintindihan nyo yung backstory nung paghawak ko ng ulo ni Adi, tas sinasabi ko sa kanya na wala akong interest sa gold ng nanay niya. Akala kasi ng iba sa few seconds na video na yon ay negative na naman yung nasa utak ko, or akala na naman nila ay nagmamagaling na naman ako. Hindi nyo alam guys, meron kasi akong sinasabi kay Adi, ino-offer ko sa kanya dahil nga namumblema sila sa ginto doon sa India. At to be honest guys, ayoko rin ibigay yung sarili kong ginto. At ayaw din ni Aditya ibigay yung mga naipon namin dahil hindi naman yun para ibigay kundi para sa future ng mga bata. Alam niyo naman, maraming beses ko sila sabi sa inyo guys na yung mga ginto ko dinidisplay ko lang, pero ang realidad hindi naman para sa akin yun kundi para dun sa mga bata. Kung nakasubaybay ka nga sa mga video ko, last time nabanggit ko sa inyo na nagbigay yung babae ng pambili ng ginto, which is 600,000. By the way guys, sa mga susunod na mga araw, mapapansin nyo yung mga India vlog ko guys ay sinisingit ko sa mga daily vlog na ganito. So mag-abang-abang kayo kasi yung mga kaduktong ng chismis ay kasi guys, tumatawag ako kay mami mga 3 times, 4 times a day. So lahat ng chismis ay nirereklamo nyo sa akin. So marerelay ko lang sa inyo din kasi maraming nalulungkot dyan, wala na daw ako masagap na chismis, ganun. Wala lang si mami dito, be. Pero yung chismis niya nakakarating palagi sa akin. Alam niyo naman. Sa akin na yan, nagsusumbong si mami ng mga chika-chika niya. Dahil alam niyo naman guys, na hindi naman talaga kami nanghingi ng letter D sa pamilya ng babae. Ang napagkasunduan nga ay hati sa lahat. So ngayon, nagbigay nga sila ng 600,000 guys. Ay kulang na kulang pambili ng ginto. Ngayon, kinailangan magdagdag ng bayaw ko ng pera pambili ng ginto. Pero hindi nila inaasahan ngayon guys na sobrang mahal, as in mahal na ng ginto. Last time kasi guys, nung namili kami ng ginto para sa aking hipag, nandun kami sa India, di ba napanood nyo yun? Umabot lang ata yun ng 1,000,000 at 100,000. Tapos kompleto na yung ginto niya, tapos 22 karat, tapos madami na talaga guys, makakapal yung mga ginto niya. So ngayon guys, yung parehas na presyo, ito ang realidad sa India ngayon. Pag ikakasal kasi guys, requirement talaga yan. Yung makumpleto mo nga yung sa, lalo na pag traditional. Kasi kami ni Aditya guys, kinasal kami na walang ginto. As in, inunti-unti namin yung mga ginto na meron ako ngayon. Pero sa pag-traditional wedding kasi guys, sa araw ng kasal, ay binibigay yan sa babae. Pero ngayon guys, ay hindi nga ma-afford ng mga biyanan ko yung ginto ngayon. I mean, afford nila bumili, pero hindi yung katulad last time. So, kung ngayon guys, ay 22 carats, alam niyo na yun, sa English niyo na lang. So, yung mga ginto namin ni mami, ngayon guys, para sa darating na manugang niya, ay lang, 18 karat lang, or mas mababa
mayabang kilatis lang ng ginto yung nabili niya. Kasi yun lang yung kinaya nung budget nilang dalawang mag-asawa. Tapos guys, problema pa nga yung biyanan ko kasi itong bago niyang magiging manugang ay walang malaking kwintas. Nakikita niyo ba guys yung mga sa vlog ko, yung malalaking kwintas na sinusuot ko? Requirement din kasi yon. So ngayon guys, yung presyo nun ay dati nabili namin yun mga 500,000 ganun, mga almost 500,000. Ngayon guys, aabutin ng 1,000,000 para lang dun sa kwintas na yun. Kaya yung biyanan ko guys ay napapabalikwas sa kanyang kinauupuan at hindi niya mabili yon. At ang sabi nga na lang namin sa kanya, kung ano na lang muna yung kaya niyang bilhin, wag na naming ipilit. Kasi nga itong mag-asawa guys ay nag-uumpisa. Hindi naman pwede guys na lahat ng pera ng bayaw ko ay ipambili niya ng ginto ng babae. Which is hindi niya pa naman kilala, B. Gets niyo ba, B? Yung point. So, yung babae naman kasi, guys, ay wala naman din pa. Kasi nga, kakagraduate niya lang, B. So, sabi namin ni Aditya, gayahin na lang yung style namin na unti-unti. 'Di ba? Hindi naman namin binigla yung ganung alahas. Sa kapatid niya, ayun binigla namin kasi matagal pinag-ipunan ni Aditya yan. Pero yung sa akin, guys, inunti-unti. So, ayun nga, sabi ni Mami, nakakahiya sa mga kamag-anak kung ano na lang sasabihin. Kaya nga, guys, ang sabi namin sa kanya, wag mo intindihin yung mga kamag-anak dahil marami rin silang sinabi sa amin, 'di ba ni Aditya? Naalala niyo ba dati, guys? Pupunta yan sa bahay namin sila. Tatanungin, ay, wala siyang alahas. Napapanood niyo yung mga vlog ko dati sa YouTube. Sabi talaga nila, ay wala siyang alahas, wala siyang ginto. Ganun. Sasabihin ko na lang, ay hindi ako mahilig sa ginto eh. Pero ang totoo, hindi talaga ako mahilig that time sa ginto. Wala akong interest sa ginto that time. Hanggang sa pinakitaan nga ako ni Mami ng ginto na binili niya ng 2009, na alagang parang 9,000 rupees, tapos naging 60,000 binenta niya last year. So simula, last year, parang 2021. So simula noon, nainganyo na ako bumili ng alahas. Pero that time guys, ay kinukutsa rin kami ng mga kamag-anak ni Aditya. Kaya ang sabi namin sa mama niya, ay wag intindihin yung mga tao na yun kasi later on, pag unti-unti nakaipon sila, ay wala na rin naman niya masasabit sila. So pakikalma na lang yung mga daliri nyo guys, kasi syempre, alam nyo na. Tapos guys, kaya nga sinabi sa akin ni Aditya, yung sinasabi ko, wala akong interes sa gold ng mama mo. Kasi ang next solution ko, kasi nga hiyang-hiya daw yung biyanan ko guys. Sabi ko, bakit hindi niya ibigay yung mga alahas niya? Or ipahiram niya muna during the kasal, tapos kunin niya na lang ulit. Sabi sa akin ni Aditya, bawal daw kasi yun. Hindi daw kasi pwede sa kanila. At least sa pamilya nila Aditya, yung papahiram mo muna, tapos kukunin mo yung ginto. Hindi daw ganun. Pag ginto daw, hindi daw pinapahiram. Sabi ko kay Aditya, di ibigay na lang ni Mami kasi para hindi siya mahiya at the end of the day, ibibigay niya rin naman yun sa kanya. So sabi ko, para hindi siya mahiya sa kasal, ay ibigay niya na lang ngayon. So doon na pumasok guys, yung napatingin sa akin si Aditya. Sabi sa akin ni Aditya, okay ka lang? Kasi guys, narealize nga ng biyanan ko, na karamihan ng mga alahas niya ngayon guys, galing sa akin. Kasi guys, pag bumibili ako ng alahas, minsan hindi ko binablog. Kasi naririndi ako sa comment na mayabang guys. Kaya ako konti na lang yung mga vlog na pinapakita ko sa inyo na bumibili ako ng alahas. Marami akong times na bumili ng alahas na hindi nyo na nakita. Tapos binibigyan ko yung mother-in-law ko. Pero hindi ko binablog kasi nga. Pero sinasabi ko sa inyo para may reference kayo ngayon. Pero hindi ko naiyabang. Para may reference kayo kung ba't niya sinabi yun ni Aditya yun. So ngayon kasi guys, sinasabi ko, ibigay na lang ni Mami yung iba. Kasi ako, since nabigay ko na, wala naman akong pakialam kung anong gagawin niya, kung ibabalik niya ba, ibibigay niya ba sa akin or hindi. Totoo yun sinasabi ko guys, kaya hinahawakan ko yung ulo ni Aditya kasi hindi ako nagsisinungaling. Kasi wala akong interest sa akin, yung mga akin, yun para talaga sa mga bata yun. Pero yung nabigay ko na sa kanya, wala rin sa akin yun. Kasi nga, alam niyo naman yung biyanan ko. Support din yun sa pagbablog ko, B. At alam niyo naman, kung di rin naman dahil sa kanya, ay di naman lalaki ng ganyan si Aditya kasi pag magtrabaho. So kung ano man yung nabigay namin sa kanyang mga alahas, nasa kanya yon kung kanino niya ibibigay, kung ibibigay niya sa akin o hindi. Pero ngayon nga guys, para makaiwas kami sa kahihiyan, ang sinasuggest ko ay ibigay niya na lang doon sa bagong manugang niya, which is wala ako talagang problema. Kaya nga guys, napacheck siya ng alahas niya kasi nagpapalit daw siya ng hikaw. Tapos doon niya na-realize na
napakarami ko na daw palang nabigay sa kanya. Which is, hindi namin kinukwenta. Hindi ko nga alam kung ano yung mga nabigay ko na sa kanya, guys. Pero sabi niya, napakadami daw pala. Hindi niya rin in-expect kasi lagay lang din siya ng lagay sa cabinet yung mga binibigay ko sa kanya. Gusto ko sabihin, may balik mo sa akin. Ibalik mo sa akin, marami na pala. Ibalik mo na, Chari. So ngayon, guys, ang dilema ay kahihiyan to sa darating na kasalan dahil maraming masasabi ang mga, alam niyo na mga kamag-anak. So abangan niyo yung mga susunod na kabanata sa istorya na to dahil lalo na pag uwi namin ng India, B. Ang daming drama nun, B. Pati nga yung lola ni Aditya, guys, ay nag-aambag na. Parang mapunuan yung sa ano, di ba maraming pera yung lola ni Aditya kasi nga ano yung pensionada yun eh. So nagbo-volunteer na nga siya magbigay ng pera, guys. As in tulong-tulong kami, guys, para mapush lang tong kasal na to. Which is masasabi ko talaga sa inyo, guys, sobrang swerte ng babae na mapapakasalan ng bayaw ko dahil alam niyo na, guys, ang dami ng adjustment para lang sa kanya. Which is alam niyo naman kasi yung bayaw ko gusto na rin talaga mag-asawa dahil matanda na nga. So, kaya ipinipilit talaga, B. So, ngayon, guys, kami ni Aditya, napapaisip din kami kung paano kami makakatulong. Sasabi namin, pagdating na lang namin ng India, kami bubongga ng tulong. Kasi marami pa rin gastusin, B. Pag kasi ikakasal yan, yung hati nga sa lahat, di ba? So, hindi lang ginto. Mamimigay pa kami ng mga saris, ganun. So, abangan nyo, B. Kaya, doble kayod tayo sa kakachika dito. Kaya, guys, pag nagkahulihan tayo sa chismis, ay, hindi, kumakayod din ako. Charot lang. Charot. So, yun nga, guys. Sa video na to, napanood niyo ba? Hindi niyo napanood, no? Dumating kami sa immigration, guys, at nag-hearing nga kami. Sa hearing naman, guys, ang mga tinanong lang is parang verification lang. Kailan kami nagkakilala, yung love story namin. Tapos, very brief lang pala yung gusto niyang love story. Kami pa naman ni Adi, sobrang daldal. Gusto namin sabihin dun sa attorney yung lahat, yung buo, pati yung, alam niyo yung, yung tawag dun sa amin, yung friends with benefit story namin, yung pagdating ko sa Hong Kong. Gusto namin kwento yun. Pero very brief lang pala gusto niya. Parang mapapalaban sana kami ng chismisan. Pero ang tinagal ng hearing namin, mga 10 minutes lang, guys. Parang wala pang 10 minutes, tapos na. Kasi diba naman, guys, tinitingnan lang naman nila kung gaano kayo ka-confident at as mag-asawa, di ba? Tapos tinanong yung birthday ng isa't isa, pangalan ng isa't isa. Ako kompleto yung pangalan ng asawa ko, Aditya Ama, no surname. Ganun-ganun pa ako dun, B. Tapos, kompleto talaga yung details. So, tapos agad, ayun. So, usually naman na-approve naman yun sana.